Nang makaalis sila, kami nilang dalawa ni Drew ang naiwan. Niyakap ako ng asawa ko kaya't lalo ko naging emosyonal. Okay na kami ni Daddy, love. Gusto niyang bumawi sa akin. Gusto niya maging maayos ulit ang relasyon namin. Masaya ako. Sobrang saya ko. Umiiyak pang sabi ko sa kanya. Mabuti naman at nagising na siya. Don't cry na. Umiiyak ng baby natin. Sabi sa akin ni Drew. Sorry love. Masaya lang talaga ako. Sabi ko sa kanya habang pinupunasan niya ang mga luha ko. Te amo. Bulong niya sabay halik sa labi ko. Te amo, mahal ko? Sabi ko sa kanya. Umuwi na tayo. Sabi pa niya sa akin. Habang nasa daan kami ay masaya kaming dalawa na nag-uusap hanggang sa bigla na lang nag-ring ang phone ni Drew kaya't sinagot ko at naka-loudspeaker to. Si Papa Primong tumawag. Anak, kailangan niyong pumunta dito sa ospital. Sabi ni Papa. Bakit po? Ako na nagtatanong dahil nagdadrive si Drew. Ang Papa, bakit po? Kinakabang tanong ko sa kanya para nag-aalangan siyang sabihin sa akin. Ang daddy mo, nandito kami ngayon sa ospital. Kritikal ang lagay niya ngayon. Sagot niya sa akin. Hindi ko alam ang ire-react ko. Para ko nabingi sa narinig ko. Ang daddy ko? Ang daddy ko? Paulit-ulit na nagpe-play sa utak ko ang sinabi ni Papa. Ayaw mag-sink in sa utak ko hanggang tuluyan ko nang naintindihan ang nangyayari. Kaya naman nataranta na ako. Love, si daddy. Puntahan natin si daddy. Umiiyak na sabi ko kay Drew. Mi vida, calm down. Pupunta tayo, relax ka lang. Pagpapakalma niya sa akin. Please, puntahan natin siya. Umiiyak na sabi ko. Sobrang lakas ng kabog ng dibdib ko. Natatakot ako. Takot ako na baka may mangyari sa kanya. Hindi ko alam ang gagawin ko. Daddy. Umiiyak na sambit ko pa. Sana mali ako. Sana mali ang iniisip ko. Hindi po pwede. Hindi niya ako pa pwedeng iwan. Babawi pa siya sa akin. Babawi pa siya. Papunta na ako. Papunta na ako, Daddy. Mi vida, relax. Baka mapano ka. Pigal sa akin ni Judel, tumatakbo na ako. Papasok sa loob ng ospital. Sorry love, pero kailangan ko magmadali. Umiiyak na sagot ko sa kanya. Hindi ko alintaan ang mga luha ko at kung ano na ba ang itsura ko. Dumiretso ako sa emergency room. Nakita ko nakaupo si Papa malapit sa may upuan. Kagad ako lumapit sa kanya. Ano pong nangyari kay Daddy? Nasaan po si Daddy? Umiiyak na tanong ko kay Papa. Nasa loob ang daddy mo. May bumaril sa kanya at kritikal ang lagay niya ngayon? Sagot sa akin ni Papa. Daddy! Daddy! Tawag ko sa kanya. Mi vida! Niyakap ako ni Drew. Ang daddy ko! Ang daddy ko, Drew! Umiiyak na sabi ko sa kanya. Hindi siya nagsasalita at niyakap lamang niya ako. Umiyak ako ng umiyak dahil ang sakit ng puso ko. Bumitaw ako kay Drew at mabilis lumapit sa pintuan ng ER. Daddy, narinig mo ba ako? Huwag mo akong iiwan. Sabi mo sa akin, babawi ka pa. Ang sabi mo, babawi ka sa akin. Tutuparin mong sinabi mo. Huwag mo naman akong iwan. Naninigip ang dibdib ko. Sobrang sakit habang nakikita ko siya. Naliligo sa sarili niyang dugo. Sobrang sakit at nagkakaroon ng mga doktor at nurses sa loob. Parang gusto ko na sirain ang pinto at pumasok. Gusto ko na hawakan ang kamay niya. Gusto ko siya yakapin ng sobrang higpit at sabihin sa kanya na mahal ko siya. Love, hindi ko kaya. Hindi ko kaya na iwan ako ni Daddy. Ang sabi niya sa akin, babawi siya. Ang sabi niya, aayusin namin ang lahat ng panahon na sinayang niya. Pero bakit? Bakit ganito? Sa araw pa talaga ng graduation ko? Umiiyak na sabi ko kay Drew. Makakaligtas siya. Magtiwala lang tayo. Sabi sa akin ni Drew. Drew, please, lumaban ka naman. Huwag mo naman akong iiwan ng ganito. Hindi ko kaya, marami pa tayong gagawin. Marami pa akong gustong malaman. Daddy, please, don't leave me. Please? Please, Dad? Umahagulol ako sa dibdib ng asawa ko. Kumalas ako kay Drew nang makita ko ang unti-unting naging straight line ang heart rate ni Daddy sa monitor. Napatakip ako ng bibig ko gamit ang palad ko. Doon na bumuhos ang masagana kong mga luha. Nang bumukas ang pintuan, kagad akong pumasok sa loob. Niyakap ko ang daddy ko. Walang salitang lumalabas sa bibig ko. Niyakap ko lang siya at umiyak ako nang umiyak. Hanggang sa sinubukan ko na magsalita. Ang daya mo. Ang daya-daya mo, Daddy. Ang daya mo, Daddy. Sabi mo sa akin, babawi ka.
Ang sabi mo sa akin, mahal mo ko. Kung alam ko lang pala na yun ang huling yakap mo sa akin, hindi na sana kita hinayang umalis. Daddy, wake up. Gumising ka. Gumising ka. Babawiin pa natin ang mga oras na sinayang natin. Daddy, naririnig mo ba ako? Ako to, si Carolina. Ang anak mo, kaya gumising ka na. Huwag mo naman akong iiwan, Daddy. At sa wakas, naisatinig ko na ang lahat ng nasa loob ko. Nakaalala lang sa akin sa Drew at di niya ako binibitawan. Nanghihina ang mga tuhod ko. Hindi ko kaya na tumayo at tanging nakayakap lang ako sa duguan na katawan ni Daddy. Habang nagluluksa ako, biglang dumating ang stepmom ko. Nandilisik ang mga mata niya sa akin at isang malutong na sampal ang binigay niya sa akin at hindi ko to napaghandaan. Kasalanan mo to. Kung hindi mo lang sana kinulit ang asawa ko na pumunta sa lintik na graduation mo, hindi mangyayari to sa kanya. Sigaw niya sa akin. Kasalanan mo to. Kasalanan mo. Sigaw niya sa akin. Do not blame my wife dahil hindi niya kagustuhan na nangyari. Don't you dare hurt her again dahil ipapakulong kita. Pagbabanta sa kanya ni Drew. Nagsasabi lang ako ng totoo. Siya naman talaga ang dapat sisihin dahil malas siya sa buhay namin. Malas siya. Nagulat kaming lahat nang bigla na lang may sumampal sa kanya. At si Papa ang sumampal sa kanya. Kung may malas man dito, ikaw yon. Ikaw may kasalanan sa lahat ng to. Dahil sa pagiging sugarol mo kaya't nagkanda utang-utang siya. Tapos sinisisi mo pa sa inaanak ko. Ang lakas naman ng loob mo at ang kapal na mukha mo. Ngayon umalis ka dito dahil hindi ka kailangan dito. Sigaw sa kanya ni Papa. Ngayon ko lang siya nakitang nagalit ng ganito si Papa. At bakit ako aalis? Asawa ko siya at may karapatan ako. Hindi naman kayo kasal. Kaya naman, bakit kanya naging asawa? Natatawang tanong sa kanya ni Papa. Hindi pa tayo tapos. Hindi niyo ako pa pwedeng alisan ng karapatan dahil kinasal kami at papatunayan ko sa inyo na legal niya akong asawa. Sigaw ng stepmom ko bago to umalis. Humingi naman ng paumanhin si Papa sa mga taong naririto. Dahil sa gulong nangyayari, iniilalayin mo ako ni Drew. Namupo at pinainom niya ako ng tubig. Inaasikaso nila ang bangkay ni Daddy para dalhin sa morgue kahit papaano ay kumalma na ako. Pero bigla na ring tumutulo ang mga luha ko hanggang sa humahagulhol na naman ako. Paulit-ulit din kinukumbinse ni Drew na kailangan na muna naming umuwi dahil makakasama sa akin ang manatili pa dito sa ospital. Lalo na nga't buntis ako. May mag-aasikaso sa daddy mo. Mi vida, sa ngayon, kailangan na muna natin na umuwi. Sabi niya sa akin, Love, naiiyak bang tawag ko sa kanya? Isipin mo ang baby natin, mi vida. Malumanay na paalala pa niya sa akin. Sorry, mahinang sabi ko pa sa kanya. It's okay, I understand. Hinalikan niya ako sa noo at binuhat niya ako papunta sa parking lot. Habang nasa biyahe kami ay hindi pa rin ako tumitigil sa pag-iyak hanggang sa bumigat ang talukap ng mga mata ko. Nagising na lang ako na nasa silid ko na ako. Mag-isa na lang ako kaya naman, binalat na naman ang lungkot ang puso ko. Umiyak na naman ako ng umiyak. Sobrang sakit para sa akin na ganito pa ang nangyari. Ang isa sa pinakamasayang araw ng buhay ko, naging isang malungkot na ring alaala na kailanman hindi ko makakalimutan. Paano ko ba makakalimutan? Baka nga tama ang stepmom ko. Baka malas ako at talagang ako nagpapahirap sa mga tao sa paligid ko. Baka nga kasalanan ko ang lahat. Ako ang may kasalanan kung bakit namatay ang mommy ko at ngayon, ang daddy ko naman. Pero hahanapin ko. Aalamin ko kung sinong taong pumatay sa daddy ko. Hindi ko hahayaan na hindi ko makuha ang hustisya. Magbabayad sila ng mahal. Sa loob ng ilang buwan, ngayon lang ulit ako nakabalik sa bahay na ito. Sa bahay namin. Parang di ko na may hakbang ang mga paa ko. Parang di ko kayang maglakad. Mula dito sa pintuan, nakikita kong kabaong ni daddy. Inaanalain ako ni Papa Primo. Maraming tao ngayon kaya naman hindi ako pa pwedeng lapitan ni Drew. Gusto mo munang magpahinga? Tanong sa akin ni Papa. Umiling ako at nagsimula na akong humakbang papunta sa kabaong ni Daddy. Niyakap ko ang kabaong niya. Paulit-ulit ko nga binubulong kung gaano ko siya kamahal. Mahal na mahal kita, Daddy, hanggang sa muli nating pagkikita. Arthur Drew's POV. Masaya ako makita na masayang asawa ko at lahat gagawin ko para lang sa kanya. Alam ko nahihirapan siya sa sitwasyon namin, pero ito kasi ang tingin ko na makakabuti sa amin. Mahirap para sa akin na malayo siya. Love,
Sana talaga makapunta si Daddy. Iba pa rin kasi talaga kapag nararoon na siya sa araw ng graduation ko. Palagi kong naririnig na sinasabi niya tuwing nag-uusap kami. Pareho kaming naging busy. Kahit na gusto ko siyang puntahan, mas pinili ko pa rin na hindi. Panggulo lang ako kapag nandun ako eh. At alam ko rin na dahil yun sa mga kagagawan ko. At ngayon, kinakain na ako ng konsensya. Lalo na nga't buntis siya at hindi naman siya nagpupuyat. Minsan kapag nag-uusap kami, nakakatulog na lang siyang bigla. Kaya naman para mapasaya ko ang asawa ko, ito ngayon, naglalakad ako papunta sa office ng daddy niya. Hindi ko to ginagawa pero para sa asawa ko gagawin ko. Anong ginagawa mo dito? Tanong sa akin ng daddy niya, pagpasok ko pa lamang sa may pintuan. Pumunta ka sa graduation ng anak mo. Sagot ko sa kanya. Wala akong karapatang pumunta, hindi ako pupunta. Sagot niya sa akin. Wala ka man lang bang pakialam sa kanya? Kung sa bagay, binayad mo nga siya sa akin, di ba? Natatawa pang sabi ko sa kanya. Kung sa bagay, at binenta mo rin siya sa iba. Sabi niya sa akin, I am not like you. Really? Eh bakit nasa ibang lalaki siya ngayon? It is none of your business. Ganyan ka ba kadesperado? Talagang pumunta ka ba dito? Magkano bang kailangan mo? Tanong ko sa kanya. Magkano ba ang kaya mong ibigay? Tanong niya rin sa akin. Sapat ba ang 5 milyon? Sige, sapat na para lang pumunta ako. Sagot niya sa akin. Naikyum ko ang kamao ko sa inis ko. I will send the money today. Siguraduhin mo lang na pupunta ka. Sabi ko sa kanya bago ko lumabas sa office niya. Pinigilan ko ang sarili kong magpagalit sa kanya. I knew what he wanted. Walang ibang mahalaga sa kanya kung hindi ang pera. Marami siyang utang at itong kumpanya nila, hindi niya pagmamayari. Paglabas ko sa building ng company nila ay mabilis kong pinaharurot ang kotse ko papunta sa office ko. Kagad kong pinadala sa account niya ang pera, kaya wala na talaga siyang dahilan para hindi pa pumunta. Maghapon ako naging busy dito sa office at di ko na namalayan pa ang oras. Sir, tumawag po ang daddy ninyo. Umuwi daw po kayo ngayon? Sabi sa akin ng sekretary ko. Okay, sagot ko sa kanya. Alam ko nagalit sa akin ng daddy ko. Lalo na nalaman na nila naging babae niya si Lucille at dapat lang yun sa kanya. Sa loob ng maraming taon inakala ko talaga na anak niya ako. Pero mali pala ako dahil nga hindi niya ako anak. Nang dumating sa buhay ko si Carolina, ay doon naging bukas sa mga mata ko. Kung noon malakas ang kutob ko, ngayon naging mas malakas ako. At hindi ko siya hinahayang malayo sa akin ng asawa ko dahil ayoko na. Gamitin siya laban sa akin. Siya ang kahinaan ko. Ang asawa ko ang tayong kahinaan ko. Hindi ko rin naman inaakala na naging katuwaan namin ni Gael. Ang nagiinuman kami nagkatotoo. Flashback. Alam mo Gael, konti na lang talaga. Makukumbinsi mo na ako na hindi ako anak ng daddy ko. Sad ko sa kanya habang nagiinuman kaming dalawa. Bakit hindi ka magpa-DNA test? Di ba uso yun sa mga mayayaman? Tanong niya sa akin. Yeah, subukan ko nga. Natatawa pang sagot ko sa kanya sabay ubos ng alak sa baso ko. Naisip ko rin bakit nga ba hindi ko subukan? Hanggang sa nagkaroon ako ng pagkakataon na makakuha ng pwede kong gamitin para sa DNA test naming dalawa. Naghintay ako hanggang dumating sa office ko ang result at di ko inaasahan na hindi nga niya ako anak. Dahil malinaw sa resulta na hindi ko siya ama. Kung hindi siyang daddy ko, sino? Sino ang tunay kong ama? Tanong ko sa sarili ko. End of flashback. Na makarating ako sa bahay namin, agad akong sinalubong ng kapatid kong babae. Umiiyak ito at galing siya sa silid ng mga magulang niya. Kuya, hindi po totoo, hindi ba? Hindi naging karelasyon ni daddy si Lucille. Umiiyak na tanong niya sa akin. Di ko alam ang sasabihin ko kaya't mas pinili ko na lamang na dumiretso na sa taas. Tingnan mo ang ginawa mo. Sinira mong pamilya ko. Sigaw sa akin ni daddy. Ano bang ginawa ko, dad? Hindi ba't ikaw may gawa ng lahat ng to? Bakit sa akin mo sinisisi ang kasalanan mo? Ako ba talagang sumira sa pamilya mo? Natatawang tanong ko sa kanya. Wala kang utang na loob. Sa lahat ng ginawa ko para sa'yo, ito lang gagawin mo? Sabi pa niya sa akin. Ginawa? Ano bang ginawa mo para sa akin? Meron po ba? Kasi ang alam ko wala. Simula noon hanggang ngayon, hindi niyo naman ako tinuring na anak. Na kahit anong gawin ko, hindi naman sapat para sa inyo.
Hindi sapat para sa yung mga ginagawa namin ni Kuya. Kaya nga sila umalis bigla, di ba? Dahil dyan sa ugali mo. How dare you? Sigaw niya sa akin. Sabay suntok sa mukha ko. Sige, saktan mo pa ako. Darating ang araw na magbabayad ka. Pagbabantaan mo ba ako? Ang lakas ng loob mo. Kahit ano pang gawin mo, hindi mo ako kaya. At habang buhay mong daladala ang apelido ko. Wala ka kung wala ako, tandaan mo yan. Sabi niya sa akin, I will show you na kaya ko makarating sa pinakamataas na hindi ko kailangan ng apelido mo. Dahil in the first place, hindi ko naman talaga dapat daladala ang apelido mo. What are you talking about? Tanong niya sa akin. Nothing, Dad. Sabi ko sa kanya at mabilis ako lumabas sa office niya. Hindi pa tong tamang oras at kapag dumating ng tamang panahon sisiguraduhin ko makukuha ko nararapat sa amin ni Kuya dahil ko anong meron sa pag-aari to ng mommy ko. Matutuklasan ko rin ang lahat at sisiguraduhin ko malalaman ko ang katotohanan. Today is Carolina's graduation day. I sent her flowers at ako pa mismo ang susundo kay daddy niya. Kanina pa ako dito sa labas ng bahay nila at hinihintay ko siya. Hindi po pwede na hindi siya pumunta. Wala akong pakialam sa pera ko. Gusto ko lang maging masayang asawa ko. Naiinip na ako dahil malapit na magsimula ang program nila. Kaya sa sobrang inis ko, umalis na ako para pumunta sa university. Pasimple akong kumaway sa kanya para pumunta sa university. Para makita niya ako. At bigla siyang napangiti kaya't alam ko na may hinihintay siya. Na may magpapasaya pa sa kanya. Nakahinga naman ako na maluwag nang bigla dumating ang daddy niya. Naging masaya ang graduation niya. At habang papunta nga kami sa restaurant, masaya siyang nagkukwento sa akin. Nakakinig lamang ako sa kanya. Hindi ko pwedeng sabihin sa kanya na kinailangan ko pang bayaran ang daddy niya para lang pumunta. Kaya kong itagong katotohanan sa kanya para gagawin kong maging masaya lamang siya. Naging maayos ang lahat at papauwi na kami ngayon. Pero may hindi kami inaasahang balita na natanggap. Nasaktan ako na makitang umiiyak ang asawa ko at ramdam ko ang bigat ng nararamdaman niya. Natatakot ako dahil buntis siya at hindi siya pa pwedeng ma-stress. Imbestigahan mo ang nangyari. Utos ko sa private investigator ko. Hindi ako titigil hanggat hindi ko nalalaman ang totoong nangyari sa daddy niya. Lalo na ngayon may dumating sa akin isang sulat. Sulat na galing sa ama ni Carolina na sa tingin ko, pinadala niya bago nangyari ang lahat. Ang pagpatay sa kanya. Kinakabahan man binuksan ko ang sobre at bumungad sa akin isang pirasong maliit na papel na may nakasulat na mga numero. Ano to?